Brazil, nauwi sa trahedya ang karera ng mga kotse nang bumigay ang tinutuntungan ng mga manonood. Hiyawan ng mga tao sa pagharurot ng mga kotse pero ilang sandali pa, parang domino na bumagsak ang kanilang kinatatayuan. Kabilang ang ilang bata sa mahigit 100 sugatan kung saan 22 kritikal ang kalagayan. Iniimbestigahan na ang sanhi ng aksidente pero ayon sa mga otoridad, posibleng hindi maayos ang pagkakagawa sa tinutungtungan ng mga manonood. Bigla na naman bumuhos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa ilang bahagi nga ng EDSA, halos walang makita sa kalsada dahil sa tindi ng ulan. Apektado siyempre ang daloy ng trapiko. Pero nilinaw ng Pag-asa wala pong bagyo. Ang pag-ulan ay localized thunderstorm lang daw. At dahil na rin sa Intertropical Convergence Zone sa katimugang bahagi ng Luzon at sa iba pang parte ng Visayas at Mindanao. Naka-apekto din sa Southern Luzon, yung low pressure area natin kanina na nag-dissipate na siya paglapit niya ng Eastern Visayas. Mas lumala pa raw ang polusyon sa hangin sa Metro Manila. Kaya ayon sa DENR, hindi na nakakagulat na kalahati ng mga taga Metro Manila meron daw TB, bronchitis at iba pang respiratory diseases. Nakatutok si Steve Dailisan. Sa pinakabagong pag-aaral ng DENR, tumaas pa mula 136 micrograms noong 2009 sa 165 micrograms ang total suspended particulates o TSP nitong unang bahagi ng 2010. 90% mas mataas sa normal na TSP na 90 micrograms. Ang TSP ay maliliit na airborne particles na kadalasang mula sa tambucho ng sasakyan, buga ng pabrika at mga bakterya na humahalo sa hangin. Smog ang resulta nito, tulad ng nangyari nitong July sa NAIA runway na nagresulta sa pag-divert ng mga eroplano sa Clark sa Pampanga. Ang mabigat na daloy ng trapiko ang isa raw sa pangunahing dahilan ng pagtaas ng TSP. Ang dapat yung sasakyan mo, aandar lamang, mag-i-emit ka lamang, yung emission mo is only for 15 minutes o 20 minutes. Dahil na traffic ka, umabot ka ng 1 oras biyahe mo. So in effect, yung emission mo multiplied 300 times. So yun ang masama. Bukod sa kahabaan ng EDSA, mataas din daw ang konsentrasyon ng total suspended particulates o TSPs sa bahagi ng EDSA corner top sa Pasay, sa Espanya sa Maynila at dito sa Monumento sa Caloocan kung saan umaabot ng mahigit 200 micrograms ang TSPs. Dito kasi madalas na pumondo natatraffic ang mga sasakyan dahilan para tumaas din ang bilang ng mga pollutants o yung dumi sa hangin. Kaya di raw katakataka na 50% sa mga Manileño ang may bronchitis, tuberculosis, lung cancer at iba pang respiratory diseases. Pag malapit ng taglamig, yung hindi mainit, hindi volatile yung atmosphere natin, hindi rather mainit, so yung tendency, yung suspended particulates mo, nandiyan lang siya at sa level na nahihinga natin. Sa Oktubre, maglulunsad ng kampanya kontra smoke belcher ang DENR sa pamamagitan ng MMS. Kukumbinsin daw nila mga telecom companies para gawing libre o mura ang pagpapadala ng litrato sa DENR para agad matukoy ang mga sasakyang lumalabag sa Clean Air Act. Ang MMDA naman, isinusulong na ang paggamit ng electric buses, gayon din ang pagdaragdag pa ng pocket garden sa EDSA para makabawas sa problema sa polusyon. Ang e-buses are cheaper than diesel buses. By almost 35 to 40%, so we're encouraging that. We realize the need for open spaces and parks, and I think this would in a way help in becoming carbon sinks for the metropolis. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. May buhawing nabuo sa ibabaw ng dagat sa Pangasinan. Sa Baclaran naman sa Parañaque, bumulwak ang tubig mula sa nasirang tubo. Yan at iba pang nakalap ng ating mga news scooper sa pagtutok ni George Villanueva. Nagkaroon ng libreng paliguan ang mga batang ito sa Baclaran, Parañaque matapos bumulwak ang isang nasirang tubo ng tubig. Nagdulot ito ng pagbaha. Pinanghihinayangan ni news scooper Christopher Demerin ang nasasayang na tubig. May nabuo namang water sprout o buhawi sa ibabaw ng dagat sa Bolinao, Pangasinan nitong linggo. Nakunan yan ni news scooper Jovan Bergonia.
Tulad sa Naga City, ipinagdiwang din ng mga Pinoy sa Milan, Italy ang ika-300 pista ng Our Lady of Peña Francia. Ang mga litrato ay padala ni Yus Cooper Ramil Sanggalang. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text at MMS, i-text ang scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Tandaan ninyo mga kapuso, basta't may balita sa lugar ninyo, i-uscoop ninyo. Susunod! Tignan nyo yan mga kapuso, kabaong sa gitna ng kalsada sa San Miguel, Bulacan, kinatakutan. Pasimulong mga lasing. Yan o, arestado. Raymond Santiago, nagpapasalamat sa mga nanood ng Bantatay. Ang mga ginig daw ni Bantay ay hindi dapat bitiwan. Tuloy lang ang pagtutok natin dito sa 24 oras.